Okay, ito pong paksa natin pag-aaralan dito po sa aklat ng Pilipos. Puntahan na po natin yung verse 8. No, puntahan na natin yung verse 8. Sabi sa verse 8, may nawawala. Nalagdag. Sabi rito sa verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit nang lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay ko'y walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Ang nagsasabi po nito ay si Pablo na nakakilala kay Kristo. Sabi po ng verse 9, at lubusang makasama niya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan, kung hindi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi po sa last verse, verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ng kanyang muling pagkabuhay, at makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Tayong lahat ay sumandaling pumikit, at tayo po'y manalangin. Salamat po sa katanghaliang ito. Muli mo po kaming pinagpalat, tinipon, upang ikaw ay aming papuri at pasalamatan. At sa oras din pong ito, kami po'y sama-samang humihingi sa iyo ng tawad sa aming pong mga kasalanang nagawa, sa isip, salita at sa gawa. Patawarin mo po kaming lahat. Salamat po sa kapatawar at gayon din po. Samahan mo po kami sa aming pakikinig. Ang bawat mapakikinggan po namin ay magbabago ng aming buhay at kalagayan ng aming buhay. Gamitin mo po ako bilang iyong lingkod. Bigyan, Panginoon, ng spiritual understanding, anointing, and revelation. Wisdom and knowledge po, Panginoon. Salamat po, samahan mo po ako upang ikaw ang maparangalan, hindi po ang aking sarili. Maraming salamat. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi po ng Amen and Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. So yung paksa natin pag-uusapan ngayong umagang ito ay isang paksang mahalaga upang maintindihan mo na ang lahat ng bagay na meron ka ay galing sa Diyos. Bago po natin simulan ito, itong paksang ito ay pinamagatan ko pong don't miss opportunity to glorify God. No, nung 2010 yata o 11, pinreach ko po ang don't miss opportunity. But many opportunity comes to every one of us na sayang. Bakit? Hindi na-glorify ang Diyos sa anumang opportunity na ibinigay niya sa buhay mo. But this time, I believe, you cannot miss the opportunity because this opportunity is for God and for yours. Okay? So, bago tayo magsimula, panoodin natin sandali itong maikling salita ng Diyos na ating pong mababasa. Okay? Nations come.
Ako po'y naniniwala na marami pang pagkakataon o oportunidad na naghihintay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko, don't miss opportunity. But this opportunity is for the glory of God. Mawawalang saysay ang bawat pagkakataon o ang bawat biyaya na ibinibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung hindi mo magagamit sa tama. Ulitin ko, kagaya ko, na-miss ko po na makatapos ako ng pag-aaral. Na-miss ko. Hindi po ako graduate ng high school dahil nakikout po ako sa UE, University of Days po ako. Nakikout ako because of fraternity. And this opportunity na nakita ko maraming kabataan ngayon, na pag na-miss mo ang pag-aaral, talo ka sa buhay dito sa mundo. But always think na hindi lamang pag-aaral. Kinakailangan sa pag-aaral mo, mapapurihan ng mga magulang mo, mapapurihan din ng Diyos. Dahil kung pag-aaral lang ang pag-uusapan at trabaho at laki ng kayamanan na meron ka, lahat po yang pang-mundo lang, pang-earthly. Hindi yan ang pag-uusapan sa langit kung ano ang tinapos mo, kung gaano karami ang kayamanan mo. Hindi yan ang pag-uusapan. Ang pag-uusapan lang po doon, pagharap natin sa Diyos, anong ginawa mong mabuti para sa akin, sabi ng Diyos, para papasukin kita sa langit. That is opportunity. So ngayong umaga po, don't miss opportunity. Why? Because this opportunity is to glorify our God. Noon po nakita ko maraming tao, marami akong kasabayan, pinagpala sila ng Diyos. Binigyan sila ng mga oportunidad na dumating sa buhay nila, but they grabbed the opportunity, but they miss to glorify God. Na-miss ng bawat opportunity na ito, na sana sa opportunity na yon ay napagpala ang Diyos. Kaya nga po, itong si Apostol Pablo, dito po sa verse 8 ng Pilipos chapter 3, sabi rito, inari niyang kalugihan ang lahat ng bagay. Meaning to say, lahat ng meron sa mundo, hindi niya pinahalagahan. Dahil alam niya, merong lalong mahalaga rito eh. Ano yung mahalaga sa kanya? Yung pagkilala raw kay Kristo Jesus na kanyang Panginoon at ating Panginoon. At ito raw po'y ipinapalagay niya na mahalaga. At sa tao ngayon ay walang kabuluhan. Uulitin ko, kagaya nga kanina nung salitang ating nabasa, lahat ng bagay na pang mundo, pang earthly lang yan. Iiwan mo yan. Damit, ginto, bahay, kayamanan, o anumang karangalan meron ka. Titulo dahil nakatapos ka ng pag-aaral. Lahat ng bagay na yan, iiwan mo yan. Binanggit kanina, isinilang kang hubad. Mamamatay at babalik kang hubad, wala kang madadala. So dito, inari niya Apostol Pablo ang kalugihan. Ang lahat ng meron ng mundo na merong lalong mahalagang kapalit. Ano raw yon? To know who is Jesus. Kaya nga mga kapatid, ngayong umagang ito, huwag mong panghinayangan. Kung bakit ka naririto, hindi ka nag-aksaya ng panahon. Kung bakit ka naririto, because God have a plan and opportunity to all of us na gusto niyang ibigay sa iyo. So, what is true opportunity to glorify God? Ito yung tanong. What is true opportunity? The true opportunity to glorify God is number one, is to change our life. Alam mo ba, napakalaking pagkakataon, oportunidad. Yung mabago ang buhay mo. Opportunity to change our life, to change many life. Wow! Ako po, to God be the glory. Kanina po, nandito yung tita ni Ana. Sabi ni tita Ana, yung tita ni Ana, kasi po ang kapatid din nun ay pastor. Tuwan-tuwa po siya. Sabi niya, Pastor Jess, natutuwa ako sa iyo. Sabi niya, ang dami niyo palang membro na. Ilang taon na ba kayo? Sabi ko, tita, magte-10 years na po ang Christ Center. Magte-10 years. Sabi niya sa akin, halos 3 doble niyo o 4 na doble niyo ang attendance dun sa tito mo. Sabi niya, ano ang sikreto? Sabi ko, tita, the secret is I am changed. Sabihin mo sa katabi mo, bago-bago. Alam mo ba, pag nabago ka, maraming pangit na mababago. Ako, nung nabago ako, ang daming nabago eh.
Ang daming na born again, ang daming nakakilala sa Panginoon. At ito pinakamaganda, nung nabago ko, lahat ng pangit na bago. Pera lang katabi mo. Sabi mo sa katabi mo. Ako natutuwa ako kasi bakit? Naniniwala po ako na kung may plano ang Diyos sa buhay ni Pastor, may plano rin ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya nga, don't miss opportunity. This is a true opportunity to change our life. Siguraduhin mong nabago ka talaga. Kasi ako lagi kong sinasabi, ang nabagong buhay, nabago kalagayan ng buhay. Don't miss opportunity to change our life because many change. Ngayon po sa Christ Center, itong second service, ewan ko, siguro meron din itong 100. Kanina po, attendance natin doon, sabi ni, nung apo ko yan, sabi niya, Lolo, 175 po yung attendance kanina. Tuwan-tuwa po ako kasi bakit? This is opportunity. Sabi ko, totoo nga, pag nabago ko, maraming mababago. At hindi lang po yun. Nabago po ang buhay at kalagayan ng buhay ko. So don't miss opportunity not only to change our life, but to change many life. For what reason? To serve our God. We are now all serving God. Ngayon po natutuwa ako, maraming kabataan nasa music ministry, yung iba sa inyo nasa ushering, yung iba sa inyo nasa dance, yung iba sa inyo nasa prayer warrior, yung iba sa inyo nasa children ministry. Come to serve God. That is opportunity. No, ako siguro kung ibabalik ko yung nakaraan ko, sana noong pa nung kabataan ko, siguro kung maayos yung mga parents ko, siguro maganda rin yung naging buhay ko noon. Na-miss ko po. But now, I realize, napakasarap palang maglingkod sa Panginoon. And this experience is new atmosphere of life. Pag sinabing new atmosphere of life, kakaiba ka sa iba. Pag sinabing new atmosphere, yung pagka nakikita ka ng tao nakangiti. Amen? No, yung bang new atmosphere nang mabornaging ka pagdating mo sa bahay, yung bahay magulo, financially, spiritually magulo sila, pero pag dumarating ka ron, nagkakaroon ng peace, nagkakaroon ng love. Because this is the new atmosphere that we experience. Ako po naniniwala, we are all the light of the Word. Tayo po yung magiging liwanag ng salita ng Diyos. At itong liwanag na to, ang magbibigay ng magandang experience, new atmosphere of life. No, kaya nga po nakakatuwang isipin na ang taong merong Diyos, hindi dapat mawalan ng pag-asa. Amen ka ba? Yan ang sinaksa ko nung araw sa isip ko. Kasi wala nang kwenta buhay ni Pastor nung araw eh. Lagi niyong naririnig yan. But when I'm changed and I experience to serve God, this is the truth. New atmosphere of life. Ibang level ng buhay. Ako po naniniwala, kung naniniwala ka na may magandang plano ang Diyos sa'yo, at hindi ang kalagayan ng buhay mong yan ang plano niya, I believe mag-aayos ka ngayon ng buhay katulad ko. No, kaya gusto ng Diyos na ibigay sa atin yung mga opportunity ito kasi bakit? Gusto niyang ma-experience natin yung new life. Pag sinabing new life, hindi lang pagbabago ng buhay, pagbabago ng kalagayan ng buhay. Totoo po yun. Year 1994 na maborn again ako sa lugar ng Sinalan. Na-experience ko yung magulong buhay, but when I encountered Jesus 1994, I'm changed. And now many change. At dito nakita ko yung atmosphere na napakasarap palang mabuhay. No, hindi katulad nung araw, binabangga ko lang yung buhay ko sa alak, drugs, binabangga ko lang sa sugal. Pero sabi ko, ito pala talaga yung totoong buhay. Na yung buhay na meron kang plano sa buhay mo, sa mga anak mo. No, kaya nga ito yung na-miss ko eh. Siguro kung naging maayos yung tatay ko, siguro napakaayos ang buhay ko. Kung siguro yung mga parents ko noon, nakakilala sila sa Panginoon, na born again sila, meaning to say born again is not religion, it is relationship to God. Kasi ang mga parents ko po, pumapasok lang sa relihiyon, pero walang relasyon sa Diyos.
Pagpasok nila sa reliyon, paglabas, nag-aaway, nambababae, nagsusugal, naglalasing ang papa. Kaya kahit anong meron kami, yung pinakamatinding kasalanan ginawa niya, doon kami naghirap. Yung atmosphere na dapat isang masayang pamilya, naging darkness life. Naging madilim na buhay. Kaya kung ikaw man ngayon, meron kang madilim na buhay, there is hope. There is God. So grab this opportunity right now. Decide to follow Jesus. Decide to change life. Huwag mo nang pagdalawahang isip pa. Yung pagbabago ng buhay mo ay pagbabago ng kalagayan ng buhay mo. If you change, many change. So this is the opportunity. The atmosphere of life is, sabi ko nga, wow, full of gladness. Kanina nakita ko yung apo ko, pagdating ng apo ko, tuwan-tuwa ako kay Jezreel. Pagdating po niya, nung nakaraang linggo po yun, may sakit. Alam na naman nung mga balai ko, na kay pastor laging prayer lang. Kaya kahit yung apo ko, kasi uso daw ngayon ng sakit, yan ang pinakamahirap na uso, huwag ka na sumunod sa usong to. Anong uso, pastor? Sakit, trangkaso daw. Yung apo ko po, halos si Jezreel po, halos 1 linggo. So, chinachat ko lang si Joy, chinachat ko si Joshua, kamusta na yung bata? Di, medyo okay na, di. Pag naririnig kong ganun, medyo okay na, pe-pray na naman ako kay Lord. Sabi ko, Lord, salamat. I believe you are the God of healer. Sabi ko sa kanya, Lord, I believe in you, Lord. Pagagalingin mo ang apo ko. Ngayon po, nandiyan na yung apo ko, ang lusog-lusog, tuwan-tuwa. No, inakap ko, sabi ko, this is the new atmosphere. Na gusto ko, pangarap ko, itong batang ito, isang pagkakataon, maging pastor ka ako to eh. Kasi bakit? Sa generation ko, gusto ko ituloy. Ituloy na magiging lahi ko, yung magandang balita para sa maraming tao. No, kung meron lang magpapastor sa anak ko, yan si Joshua, nandiyan sa likod, siguro tatawa-tawa yan. O kaya si Jeruel. Kung hindi man magaganap sa kanila, kay Jezreel, sa aking apo. And I believe this opportunity is very challenge to all of us. Kung ikaw man hirap na hirap magbago ng buhay, tandaan mo itong sasabihin ko. Hindi ikaw ang magbabago ng buhay mo. Kahit ako, trabaho ko lang ang magsalita. Pero hindi ko trabaho ang baguhin ang buhay nyo. Trabaho ng Diyos yan. But I believe, nang pumasok ka sa pintong ito, naniniwala ako na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo at kayang-kaya kang baguhin ng Diyos ko. Second plan, what is the true opportunity to glorify God? The second opportunity is opportunity to worship God. Not only singing, not only dancing, opportunity to change our life is to worship God and to know more about God. Pag sinabing worship, hindi lang ito pagkanta. Sabi ko nga kanina, pagbabago ng buhay at kalagayan ng buhay. The true worship is our life. Pag sinabing worship, kasiyahan ng Diyos, kagalakan ng Diyos, tuwang-tuwa ang Diyos na kumakanta ka, pero tuwan-tuwa ang Diyos na nabago ka. Tuwan-tuwa ang Diyos na nagigitara ka, pero mas tuwan-tuwa ang Diyos na pinagpapala ka. That is the true worship. To know more about God. Ano ba yung hindi natin alam, na alam ng Diyos? Kaya nga rito, balik mo uli yung verse, sa verse 8, ano yung sinabi ni Pablo dyan? Sa verse 8, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. At ang lahat ng bagay daw ay inari niyang walang kabuluhan kasi bakit? Merong isang kabuluhan sa Kanya. To know who is Jesus. Yan ang tanong ko nung araw. Who is God? Kasi nung araw, sinasama na ako ng mama ko sa simbahan ng Tondo sa Divisoria. Nagsisimba kami nung araw. Nung maliit ako, lagi niya akong sinasama sa Quiapo, namamanata ang mama. Matagal niyang pinapanalangin ng papa na bumait, pero hindi bumabait eh. Matagal niyang pinapanalangin na maging maayos yung relasyon nila, pero hindi nagiging maayos. But now, I realize, they miss opportunity to worship God
ang pagbabago po ng buhay ay nakaligtaan sa katauhan. Mas gusto ng taong pumasok sa relihiyon kaysa sa relasyon. Meaning to say, ang gusto ng Diyos, relasyong merong kabanalan. Hindi relihiyong walang kabanalan. Kaya ang Diyos naghahanap siya ng mga taong merong pananampalataya. At ang pananampalataya po ay nagbubukas ng kaalaman pagdating sa mabuti at masama. To know more about of God. Sabi ng verse 10, pakilagay mo sa verse 10, kinakailangan maintindihan mo, who is Jesus? Jesus is our Savior. Jesus is our healer. Jesus is our God. At dito po binanggit ni Apostol Pablo sa verse 10, ang tanging hangarin niya raw ngayon ay lubusan niyang makilala tong si Kristong ito at maranasan ang kapangyarihan ni Kristong ito. Kasi po si Apostol Pablo po ay isa pong Judismo. Hindi po siya Kristiyano. Hindi siya born again Christian. Isa siyang Judismo na pumapatay ng mga Kristiyano. At doon sa isang pagkakataon sa lugar ng Damasco, binuksan ng Panginoon ang kaligtasan sa isang makasalanan sa katauhan ni Pablo. At nang siya'y bulagi ng Panginoon sa pamamagitan ng matinding sikat ng araw, siya'y napaluhod at nawala ng paningin. At nang siya'y bumangon, nagsalita ang Panginoon, Saulo! Saulo! Bakit mo ako inuusig? At sumagot si Apostol Pablo, sino po kayo, Panginoon? Tinawag niyang Panginoon, ang Diyos na hindi niya nakikita. Ngunit nagbigay ng paningin sa buhay ni Pablo. Sabi ni Jesus, ako si Jesus na yung inuusig. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo po ako. Nakilala ni Pablo ang ating Panginoon. At dito niya sinabi, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay. Makamtan ko lamang si Kristo na isa palang Panginoon at hindi tao. Kaya po, this opportunity to enjoy our life, to know more about God, to enjoy our life. Alam mo ba, pag hindi mo nakilala ang malalim na Jesus, hindi ka magiging masaya. Kaya nga sabi ko nina nung ating sulat, letters kanina na binasa natin, makamtan mo man yung mataas na pinag-aralan. Makamtan mo man yung buong kayamanan dito sa mundo. Pero sabi kung wala kang Jesus, hindi ka magiging masaya. Totoo po yun. Ang papa ko po'y marine engineer. Andyan ang kapatid ko. Nung kami nasa Tondo, may mga paupahan po kaming apartment. May kaya po kami. Dahil ang mama ko rin po ay sa Arabia. May kaya din po ang mama. Pero alam nyo, dahil sa kasalanan, sabi ng John 10:10, pumarito ang kaaway para magwasak, pumatay at magnakaw. Linakaw po lahat ng kasalanan, yung aming mga ari-arian. Nang magloko na po ang papa, naghirap na kami. Doon ko nakita na ang kabayaran pala ng kasalanan ay karamdaman, kahirapan at kaguluhan. If you are now playing sin, sin have a power to destroy your life. Don't play sin. Tandaan mo yung sinasabi ko sa iyo. Ang kasalanan ay merong kapangyarihang wasakin ang buhay mo. Don't play sin. And this opportunity to enjoy our life, for what reason? To become useful life for His own glory. Gusto ng Panginoon, ma-enjoy mo ang buhay. Ako po, enjoy ako ngayon. Not because I am a pastor. I enjoy because now I am lolo. 54 po ako, pero malusog pa ako. Wala po akong sakit. At natutuwa ako na masarap palang mabuhay na merong Kristo. And now, I want always worshiping God. At dito po nakita ko, itong God pala na wino-worship ko is what kind of God, Pastor? Yan po yung sinasabi sa John chapter 4, verse 24. What is God? Spirit and truth. Kaya nga po dito, mapapansin natin, wala po tayong rebulto rito, pero meron tayong krus. No, because the God is spirit. Pag sinabing spirit, parang hangin, di mo nakikita. Pero yan ang nagbibigay ng buhay. Kung walang hangin, patay tayo. At ngayong tanghaling ito, you lost without Jesus. So, opportunity to what? Opportunity. Third is opportunity to pray.
Don't miss opportunity to pray. Opportunity to pray for what reason? To receive God's power. Alam mo, tuwan-tuwa po ako kasi bakit? Sa buhay ko, lugi, doktor. Maliban na lang. Kasi siyempre, kung nasaksa ka, alangan namang harababababa, alangan namang matahiyan. Diba? Pero alam nyo, kung mga trangkaso lang, no, kanina po nagpunta rito yung mga kasamahan ni Tita kasi naka-attend ako sa seminar ni Doc Atoy. Alam mo, ang tinuro niya ron, the best medicine is prayer. At doon binanggit ni Doc Atoy, nasa YouTube yan, panoodin nyo, Doc Atoy. At lagi niyang inaano sa health forum, bago siya magbigay ng reseta, nagdi-discuss siya ng seminar. At itong seminar na to tinawag niya health forum. At sabi niya, ang tunay nagpapagaling, sabi niya, hindi kami mga doktor. Sabi niya, hindi ospital, hindi gamot ang nagpapagaling. Alam niyo, sabi niya, ang nagpapagaling ay Diyos. At sa pamamagitan niya ng Dr. Tubig, Dr. Hangin, Dr. Energy, sabi nga, itong si Dr. Tubig pala, kaya pala ang tao nagkakasakit, hindi dahil dun sa kinakain mo lang. Minsan pala, ilang beses ka uminom ng tubig sa isang araw, 8 glasses pala. Kaya sabi niya, ang tunay po nagpapagaling, hindi kami doktor. Yung tubig, kung kilala mo si Dr. Tubig, si Dr. Araw, sabi niya, ngayon nakalimutan na natin si Dr. Araw. No, sa umaga, pagkagising mo, kamusta ba? Naitapat mo na ba yung likod mo, yung katawan mo sa araw? Sabi niya, yan si Dr. Araw, maraming pinagaling yan na merong TB, na merong mga pulmonya. Minsan tayo, pag inubo ang anak natin, dadalhin agad natin kay doktor. Si doktor naman, magreseta ng synthetic. Yung synthetic na medicine na yun ang mabubulok, magsisira ng mga organ mo. Kaya sabi ni Dr. Atoy, ako po, hindi po ako nagre-rekomenda ng mga synthetic. Ang nire-rekomenda ko po yung mga dahon, mga herbal. So I agree. No? At doon nakita ko na ito palang prayer na to is the best medicine. Kaya nga kung ikaw nakakalimutan mo mag-pray every morning, no, every evening, kahit sa pagkain mo, nakakalimutan mo mag-pray, you miss opportunity. For what, Pastor? To receive the power of God. Akala natin, minsan sa pagkain lang po, yung magpasalamat sa pagkain. No, ako, tontuwa ako sa apo ko, kay Jordan, tinuturo ng kanilang mama at papa nila, na pagkakakain, pray, pray, pray. Alam mo ba yung simpleng prayer na yon ay nagbibigay po ng medisina. Nag-aalis ng karamdaman sa katawan mo. If you pray, Pastor, why we pray? Paliwanag ko po lang sandali kasi iba tamad mag-pray. Ngayon siguro pag narinig mo to, magiging masipag ka na mag-pray. Pastor, why we pray? Bakit ba ako mag-pray? Ano ba importance of prayer, Pastor? Sabi ko nga, huwag kang manalangin kung anak ka ng demonyo. Sino rito ang mga anak ng Diyos? Taas nga kamay. Wow, ang dami. Sino kaya nananalangin every morning? Glory to God. Christ-centered dyan. Alam mo, pagka anak ka ng Diyos, natural na every morning, paggising mo pa lang, kausapin mo na tatay natin para ingatan ang kalusugan mo. Tama ba? We pray because we are a son of God. Hindi ka anak ng demonyo, anak ka ng Diyos. Kaya dapat lang na every morning, pagkagising mo, every evening, bago ka matulog, itagubilin mo yung buhay mo sa tatay natin. Kasi po ako lumaki kung walang tatay. Kaya every morning, tinatagubilin ko ang buhay ko sa Diyos. Kaya kahit nung araw, mamamatay na dapat ako nung masaksak ako, hindi ako namatay. Sabi ng nanay ko, masamang damo ka, matagal ka mamatay. But now I realize, kaya pala matagal ako mamatay because I am a son of God. And I have opportunity to serve God. Sabi ko kanina. What else, Pastor? Why we pray? You pray because you are a son of God and you love God. Kaya kung hindi mo mahal ang Diyos, huwag ka manalangin. Tanungin mo nga yung katabi mo, mahal ba niyan si Lord? Kung mahal niya si Lord, bago pa lang isubo niya ng pagkain, praise God, thank you Lord. Maging kagalingan po ito, kalusugan ng aking katawan. Wow. Talo doktor doon. Kaya tama si Dr. Atoy . Sabi niya, tao din kami.
Sabi niya, kung kami po ang nagpapagaling, dapat walang doktor na namatay. Tama no? Sabi niya, kung doktor na nagpapagaling, walang doktor na namatay. Meron bang namatay na doktor? Lahat ng doktor patay. Pero alam nyo, if you pray, you receive the power of God. And you receive the eternal life. Meron kang buhay na walang hanggan. Ngayon, hindi mo pa ma-appreciate ang buhay na walang hanggan. Pero alam mo, pagka tumanda ka katulad ko, ma-appreciate mo na yung buhay na walang hanggan. Because that is our destiny. Heaven, not hell. Opportunity to pray, to receive God's power. For what reason? For renewal of our faith. Ito raw yung renewal ng isip mo pagdating sa positive. Like license. Ang license po na i-expired. Kaya pag ikaw na violation ka, expired ang license mo, magmumulta ka, paparusahan ka. For our faith, God's have a power to renew our faith. For what reason? Kasi po sa panahon natin ngayon, sa dami ng problema, na ibinagsak sa utak mo, sa isip mo, sa buhay mo, minsan nakalimutan mo na magtiwala sa Diyos. Mas nagtitiwala ka na sa tao kaysa sa Diyos. Mas nagtitiwala ka na sa salita ng tao kaysa sa salita ng Diyos. But now, this is the opportunity. Opportunity to pray and to receive God's power to renew your faith. Lagi kong sinasabi, think positive in this negative world. Don't think negative. Negative na nga itong mundong ito Negative ka pa. Think positive. Ako po naniniwala na kung ikaw anak ka ng Diyos, merong magandang plano ang Diyos sa'yo. Kagaya po sa akin, hindi ko akalaing isang araw na magiging pastor ako. Kaya po ngayon, positive ako No, sabi ko, isang araw nandito magiging mayor ng Santa Rosa. Amen? Ayun, tumaas na sa dulo. Ngayon, photographer yan. Si Kuya Byron. Nag-aaral po yan sa UP, Los Baños. And I believe, yan ang future mayor ng ating Santa Rosa. Amen? Sino kaya magiging kapitan ng Aplaya? Yung iba sa inyo parang nahihiya Alam nyo, be positive in this negative world. We have faith of expectation. Dapat ngayon pa lang nag-e-expect ka na. Ako nung lumipat tayo rito kwento ko lang sa inyo. Nung lumipat tayo sa lugar na ito, ayan nandiyan si Peter, ito pong lugar na to nasunog to. Kaya po walang umuuko pa rito, hindi dahil mahal. Natatakot sila kasi po dito may namatay pong matanda na nasunog, na-suffocate. Yung teacher. Okay, na-suffocate dito, sunog po yung kisaming yan. At kung titignan mo tong lugar na to, parang inabandona na to. At nung makita po ito, dapat po yung school dito, yan ang re-rent dito Kaya lang naging negative sila, bagamat Christian school, naging negative sila. Unang-una, ang daming ipapagawa rito. Bakit? Pastor, puro basura. Dito makikita mo nung araw, puro basura. Itong loob naman, wasak-wasak po ito. Yung mga kisame, pinagawa na po natin yan. At noon, hanggang dito lang yan. Nung pagpasok ko po ito, ginamit ko rin ang isip ko na discourage ako. But when I pray, sabi ko, Lord, ito ba talagang lugar na ito? Ang binigay mo sa amin? Sabi ni Lord, oo anak. In spirit po nagtatanong ako sa isip ko, bakit wasak? Bakit ganito? Tapos puro negative. Mga kwento sa akin, negative. May namatay daw dito, ganun. But God is positive God. Sabi niya, Jess, alam mo ba kaya wasak yan? Maraming papasok ng mga taong wasak ang buhay dyan. Alam mo ba kaya marumi ang lugar na yan? Maraming papasok ng mga marurumi isip, marurumi puso dyan sa lugar na yan. Think positive, Jess. Gagamitin kita, Pastor Jess. Huwag mong tignan yung pangit na pangit. Tignan mong maganda yung pangit. Tignan mo yung katabi mo. Hindi pangit yan. Gawa ni Lord yan. Nahahayag ang kagandahan at kagupuhan mo dahil dyan. Kaya magpasalamat ka dyan. Sige, sabihin mo, salamat sa pangit. Nahayag ang aking kagandahan. So sabi rito, pray to receive God's power for renewal of our faith. If you have faith, you win. You won. Kaya nga talo ka pagka wala kang pananampalataya sa Diyos. Ako po ngayon, meron akong faith. Nung makita ko po to, sabi ko, hindi, huwag niyong tingnan niya. Sige, gagawin. Pastor, diyan pa tayo lilipat?
Sabi nga niya sa'yo, Pastor, ang tayo pagagawa niya, Pastor. Pastor, ganito yan. Sige kako, dito raw tayo, sabi ni Lord. Nung una po, hanggang dyan lang to. Hanggang pong winasak natin to, gumasos po tayo rito. Kulang-kulang 200,000 po ito. Kasama po yung CR sa baba. Mahal na po kasi ng materyales. Yan pong biga niya, puro buhos po yan. May mga kabilya yan. Alam nyo ngayon, nakita ko, maliit pa rin eh. 2018 po, nung lumipat tayo rito. Ngayon po, magtatapos ang 2019. Kung hindi ko po bubutasin, gigibain na naman to. Sabi ko nga sa kanila, 2020, bubutasin natin yan, gigibain na naman natin yan. Bakit? Hindi tayo magkakasya. Pero hindi ko to nakita. Kasi nung lumipat tayo rito, ang attendance natin, wala pang 100 o 100. But now, kaninang umaga, morning service natin, 175 po. Plus eto ngayon, wow! Sabi ko, Lord, you have power to renew our faith. Kaya nga sabi ko, be positive. Ako po naniniwala, nakabahagi ka ngayon sa renewal of faith na naghahanap ang Diyos sa mga taong mapapagkatiwalaan. Ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Naghahanap ang Diyos eh. Na-realize ko, kung ang lahat lang ng tao nagtitiwala sa Diyos, walang anak ng Diyos na mahirap. Kasi kami po, naghirap kami. Pero ngayon po, unti-unting inaangat ng Panginoon yung buhay ko because I have faith. I have faith of expectation. Sabi ko, Lord, nag-expect po ako. One day, no, sino na nakapunta sa Garden Villas, nakita yung lugar ng Save More? Nakaakyat na ba kayo sa itaas nun? Yung nakalagay sa kilid, Save More. Ha? Ang ibig sabihin po nun, maraming maliligtas. At isang araw, dun tayo magse-service. Amen ba kayo dyan? Save more! Be positive eh. Huwag mong tignang maliit. Yung maliit. Pag sinabing vision, natatanaw ng mata mo behind that. Yun ang faith of expectation. Pag sinabing vision, ngayon pa lang, binivisualize mo na. Sabi ko, wow, ang daming engineer dito. Ang daming teacher. Isang araw, ang Christ-centered, magkakaroon ng Christ-centered Christian School. Amen? Ako po naniniwala na ang Diyos hindi mangangarap ng maliit eh. Tama ba? Kaya nga, if you pray, you receive God's power and renewal of your faith for what reason? For unlimited dream. Pag sinabing unlimited dream, hindi ito ang lugar lang na pangarap natin. Ako po, nangarap ako nung araw magkaroon ng bahay. Alam nyo saan? Dahil taga-Sinalhan po ako, dyan po, sa may Bayshore. Sa Bayshore po, row house po doon, 40 square meter o 38 square meter nga lang yata. Nangarap po ako nung magkabahay dyan. Kasi yun lang ang kaya kong ulugan eh. Nung araw po, ang monthly ron, 2.5. Mag-e-equity ka ng 50,000. Kaya lang po, nung tawagin ako ng Panginoong magpastor, tinalikuran ko yung pagta-tricycle ko. Sabi ko kay Sister Ann, I decided to follow Jesus and to serve our God. Sabi niya, walang problema. Sige, Daddy, kung yan ang kalooban ng Panginoon. Alam nyo, yung bahay na pinangarap ko ron, dinoble ng Panginoon. Yung 40 square meter, yung bahay ngayon namin sa Garden Villas, 80 square meter. At yung bungalow, naging 2-story. Meron po ako ngayon second floor. Yun po yung ngayon naging church natin. Kaya lang hindi na tayo kasya. Kapatid, nang pumasok ka rito, nabuo na yung pangarap mo kasama ng Diyos. Kaya nga, don't estimate the power of God. Renew your faith. Baguhin mo yung laman ng isip mo. Kung ipinanganak ka ng tatay mong mahirap, at sabi niya, mahirap lang tayo, pinanganak kang bobo, huwag kang maniwala. Malandi ka, hindi. Ngayon po, I receive Christ. Hindi po ako bobo. Binigyan na ako ng Panginoon ng talino to know more about God. Ngayon po, ito pong unlimited dream, kasama tayo dito. Nang ipako ang Diyos sa krus, kasama pangarap mo, kasama pangarap ko, kasama pangarap ng mga apo ko. And I believe
for that. Kaya ngayong hapong ito, I encourage every one of you, don't miss opportunity, the true opportunity to change life. Pero alam mo kung bakit ang Pilipinas iniingatan ng Diyos at may nag-prophesy sa Pilipinas, babalik daw uli ng Panginoon yung kayamanan ng Pilipinas. Alam niyo po kung bakit? Kasi po tanging Pilipinas lang ang sumuporta sa Israel. Nung magkaroon ng ikalawang digmaan, naglipulin po ang mga Hudyo sa Israel. Sa pamamagitan po ni President Aguinaldo, Manuel Quezon, makapagal ba yun? Sino presidente nun? Aguinaldo, makapagal, Quezon, tatlo no? Hindi ba si Cory? Alam niyo po, tanging Pilipinas lang po ang kumupkup sa mga Hudyong papatayin ni Hitler. Kaya po, ang daming tumakbong mga Hudyo rito. At alam niyo po, ang puso ng Diyos at ang mata ng Diyos na ipaling sa bansang Pilipinas. At kahit bansang maliit tayo, alam niyo ba tayo yung bansang pinagpala? Ang gaganda ng ating lugar. Yung ating Palawan, yung ating Boracay, yung ating Ilocos, ang gaganda ng lugar natin, pinagpala. Yung ating Quezon, yung ating Rizal. Alam mo ba yon? Maaring ang tanaw mo hanggang Balibago pa lang. Ang ganda ng complex. Hanggang complex ka pa lang. Ilayo-layo mo naman. Sumakay ka naman ng LRT para malayo naman yung paningin mo hanggang monumento. Makita mo man lang si Andres Bonifacio. Alam nyo, ang daming opportunity ngayon sa Pilipinas. Nandito na ngayon yung mga investor. Amen! Kaya ngayon, traffic, alam nyo ba, ginagawa na naman ngayon yung mga magaganda nating tulay. Hello! At ang nakakatuwa, maraming drug addict ngayon nagbalik loob na sa Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan. Anak ng Diyos yan. Tayo pong lahat ay tumayo. I believe Jesus. Tayo pong lahat ay pumigit at tayo po yung magwakas sa panalangin. Salamat po sa iyong salita. I believe many opportunity comes to every one of us. Opportunity to glorify your name, God. Salamat po sa iyong salita. Ang salitang ito ay timo mo sa aming mga puso. Magbigay po ito ng kalakasan espiritual. Salamat po sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, lahat ng mga nagmamahal sa Diyos. Sumigaw ng malakas na! Pinakamalakas na! Thank you, mga kaupo po tayo.